mentality kasi ng mga umupo nga presidente, hindi naman yung kagaya ng utak ni Duterte na kung sino yung naiwan na presidente, ipagpatuloy niya. Ayaw nga ni Duterte na sasabihin na nakalagay doon yung pangalan niya eh. Ang ni Pinoy, ang government projects na didelay kasi tinitira sila sa TRO. Ang panahon naman ni Duterte, by political will, inatasan yung Artistic Court of Appeal, Supreme Court, bawal mag-issue ng TRO pag government projects. Kaya yun tuloy-tuloy yung sinabi ni Digong. Pag government project, wag niyong subukang sipain mo dyan. Yun. Kaya yung kay Skyway, tuloy-tuloy yan. Tapos 6 years sa panahon ni Pinoy. Last 2 years sa panahon ni Duterte. Saglit lang. Hindi ba inangkin nila Drilon na ako ng mga dilawan yon? Sabi ni Duterte, oo, sa inyo na. Pero ang nag-rebat, si Ramon Ang na credit ni Duterte dahil may political will siya, hindi tumagal. Mantakay mo yung Skyway dyan. Diyan sa may Buendia, siguro mga 500 meters lang natapos ni Pinoy. Hanggang 500 meter lang. Hanggang Buendia lang. Tapos kasi ang trabaho naman ni Pinoy, totoo lang, no? Yung mga advisor niya. Di ba kita mo sa may Buendia? Poste lang. Sa may PNR. Di ba? Ay, nag 6 years na ako sa abroad eh. Nung start si Pinoy, sinimula na yan eh. Poste lang yun, idol. Wala pa poste lang yun. Kaya nga, poste lang. Wala pang ano yun, poste lang. Wala. Kay Ramos kasi, yung Skyway from Bikutan hanggang Pasay Road. Tapos nung kay Pinoy, umusod lang ng konti. Ayun na, nung panahon ni Digong, dumiretso na. May mga area dito sa may Santa Mesa na building talaga tatabaan. Pero nung panahon ni Duterte, nilihis sa kanal. Sa ngayon nga, may freedom nga, wala kang freedom of speech, wala kang freedom of expression. May punto naman siya doon na kung kailan pa gawin yung pagbabago ng konstitusyon. Kasi yung konstitusyon kasi natin, sa totoo lang, parang hindi na angkop sa kasalukuyan. Marami nang dapat baguhin ng mga batas. Talaga naman. Kasi hindi na angkop. Unti-unti. Punta ka sa Pasig. Kasi yung 1935 Constitution, 1977, yun ang pinagkopyahan ng mga constitutionalist. 1935 Constitution? Mayroon. Yung maluluspan. Yun ang kinaunahan ng Constitution natin. Bakit? Ngayon ka lang, bakit hindi na tinalakay nung nag-aaral ka? Kahit high school, tinatalakay yun. Tapos, nakatulog siguro ako noon tinalakay. Nabago yan. After exam, kay Aquino. Kasi yun ang batas ng panahon ni yung Commonwealth pa rin. Alam mo, tapos idol. sinunda nung panahon ni Marcos. Alam mo, idol. Malangkas yan ng 1977 Constitution. Nabago pa through CONCON, Constitutional Commission. Nag-designate siya ng mga constitutionalist. Hindi elected, dapat elected ng taong bayan. Dapat talaga ganun eh. Para siguro kaya hindi ko alam, idol, kasi absent ako nung 1987 Constitution naman, in-appoint lang ni Cory, hindi naman elected. Hindi naman talaga. In-appoint lang. Kasi dapat pero hindi binago. Pero hindi binago. Yung constitution ng 30. Kaya yun nga yung babagoy na yun. Na nga kasi naging 1987 noong panahon ni Mark. Inamindahan. Hindi inamindahan, talagang bago. Lang bago. May mga ang nakapost sa constitution na hindi angkop doon. Ang binago ng gusto nila doon yung presidente, yung terms of office. Terms of office. Na-fix na siya na term na 6 years. Ang si presidente 2 terms. Elected ka lang ng ano tawag nun? Yung re-elect ka lang ng re-elect, pwede. Ngayon, binago nila, 1 term ka na lang. 1 term na lang. Para walang pag-aabuso sa kapangyarihan. Hindi nila maabuso. Kaya lang, ang tawag nito, ang naging, bunga naman 6 years sa presidente, tapos na hindi pa na yung kanyang mga project, hindi matapos-tapos. Mentality kasi ng mga umupo nga presidente, hindi naman yung kagaya ng utak ni Duterte na kung sino yung naiwan na presidente, ipagpatuloy niya. Without knowing na recognition kung kaninong project yan. Ayaw nga ni Duterte na sasabihin na nakalagay doon yung pangalan niya eh. Kasi binabayaran ka na ng taong bayan. Sinasahuran ka na ng taong bayan. Yung iba kasi pag nag-presidente, itigil yung yung project ng sinundan, di ba? Yung project ni Juan, nagsimula yan, ni project ni Juan ni
Arroyo. Arroyo. Hindi na pinagpatuloy ni Aquino kasi hindi pabor sa kanyang mga advisor. Maraming mga project na na-stop, nasayang, yung perang taong bayan. Arroyo at that time, nung umupo si Pinoy, lahat Hindi yun na. void. Kaya yung pinangako ni Nung umupo naman si Kwan, Oy. si... yung pinangako ni Pinoy na magpasagasa sa tren, kaya malakas ang loob niya kasi hindi matapos. Hindi matapos. Oo. Pinatapos ni Duterte. Ano pinatapos ni Duterte? Wala talaga nagsimula pa, zero pa Wala talaga. talaga. Wala ba? Groundbreaking na, puro groundbreaking, wala talaga nagsimula. Paano yung ano yan na mula Baclaran papunta ng Cavite? Yan Paano talaga ay decisive na legit yung hangarin ng isang presidente na magawa. Kagaya ng kanyang sekretary ng DOTR, Si Don Tugade. si Tugade. Oo. Pag inutosan ni Duterte talagang action kaagad yan. Wala ni isang, ano tawag nito? Ni walang isang, yung ano tawag nun, yung sa lugar na pwede niyang hukayin. Yung tawag nun. Hoy! Ang ginawa nila kasi dyan sa Baclaran na yan, Yung dinaanan nila sa tubig, sa mga creek para wala nang masagasaan na major... Yung rights pala, yung mga rights. rights. Ano, ni walang isang rights ng gobyerno na nakuha during Pinoy. Halimbawa, hindi na natuloy. Sa panahon ni Pinoy, ang government projects na didelay kasi tinitira sila sa TRO. yun. Ang panahon naman ni Duterte, muna tayo for by political will, inatasan yung Artistic Court of Appeal, Supreme Court, bawal mag-issue ng TRO pag government projects. Kaya yun tuloy-tuloy yung sinabi ni Digong. Oo. Pag government project, Walang TRO. wag niyong subukang sipain mo dyan. Yun. Kaya yung kay San Miguel Skyway, 6 years tuloy-tuloy na yan. yan, tapos 6 years sa panahon ni Pinoy. Last 2 years sa panahon ni Duterte. Saglit lang. Hindi ba inangkin nila Drilon na kuha ng mga dilawan yon? Sabi ni Duterte, sa inyo na. Pero ang nag-rebat, si Ramon Ang na credit ni Duterte dahil may political will siya, hindi tumagal. Yung... Mantakay mo yung Skyway dyan. Oo. Diyan sa may Buendia, siguro mga 500 meters lang natapos ni Pinoy. Hanggang 500 meter lang. Hanggang Buendia. Kasi- Hanggang Buendia lang. Tapos, Kasi ang trabaho naman ni Pinoy, totoo lang, no? Yung mga advisor niya. Postil lang. di ba kita mo sa may Buendia? Poste lang. Sa may PNR. Di ba? Ay, nag 6 years na ako sa abroad eh. Nung pag start si Pinoy, sinimula na yan eh. Postil lang yun, idol. Hindi Wala pa pa natapos. postil lang Kaya yun. nga, poste lang. Wala pang ano yun, Wala postil lang. nga. Wala. Kasi kay Ramos kasi, yung Skyway from Bikutan hanggang Oo. Pasay Road. Tapos nung kay Pinoy, umusod lang ng konti. Ayun na, nung Tapos tanong ni may Digong, mga- dumiretso na. May Dumiretso mga na. area dito sa may Santa Mesa na building talaga tatabaan. Pero nung panahon ni Duterte, nilihis sa kanal. Doon sa mga area, pwede naman yung pala. subway naman, idol. Ligas yan ni Duterte yan, ano? Ay, kay Digong talaga Kay yan. Dutingting Kay yan. Digong talaga. Kaso lang nag-groundbreaking uli si BBM. Sabi ng kanyang sekretary. Groundbreaking yun Yan, sa maganda, isang maganda ano. to. Oo. Gandang yung ano to. Pero legacy yan talaga ni Pangulong Duterte yung subway na yan. Kasi Kasi naumpisan yun eh. naghukay na eh. Naghukay na Tapos yun nga, ginawa naman ni Bautista, yung kanyang kwan, nag-groundbreaking uli sila. Kahit yung MRT3, ganun din. Bago bumaba si Pangulong Duterte, mayroon ng kwan yan eh. May Mayroon naumpisa ng- na. Umpisa na. Hindi, ang Wala ginambreaking talaga. ni BBM, yung istasyon sa may ano, Oo. o Dipo ata o yung istasyon. Kwan talaga, istasyon. Istasyon, di ba? Pero Ayun, lahat yan, kasi pag nag-groundbreaking ka o Yung mag-kwan ka start ng ng project. accomplishment, kasi nandyan na yung mga bagon. Pero ngayon, wala tayong balita doon sa subway. Meron, tuloy-tuloy. Kasi hindi pinakover ng Hindi media. constitution, Oo. commission. Pati mga vlogger, drone, bagsak. Paano mo magdodron sa ilalim ng lupa? Magdodron ka doon? Yung ano lang, yung mga istasyon lang. Istasyon pwede, pero yung Ayan. dadaanan ng subway, Go Philippines saan mo 2000. i-drone? Dapat underwater drone. 2.0 lahat.